si Manny Piñol. Kumakandidato pa lang muli, nag-iingay siya. Hindi man ninyo nagawa noong panahon ninyo as DA Secretary. Huwag magmagaling. Para kayo yung mga dilawan, palibasa, pare-parehas yung kulay ninyo. Yung mga dilawan, binigyan ng pagkakataon more than 30 years to rule the country. Wala man po nangyari. Mahirap pa rin yung mga Filipino. Ibuti ngayon po, ang daming mga farmers ang grabe pasalamat sa ating Pangulo kasi yung utang nila, yung mga beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform, yung utang nila sa bangko, yung babayaran nila sa bangko, lahat pinatawad ng ating Pangulo. Erase na po, dinilit. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Si dating Agriculture Secretary Manny Piñol, hindi na nakatiis mga kababayan yung dalawang kongresista, si Tingog Party List Jude Asidre at saka si Sambales Congressman G. Conggon. Kasi si Manny Piñol, sige po ang post sa kanyang page sa Facebook, bira ng bira sa ating administrasyon. Tota po ito ni Digong. Kaya lang, tinanggal siya. Tinanggal as DA Secretary. Tapos, inappoint na lang doon sa kalimutan ko yung posisyon sa Mindanao. Doon na lang siya tinapon mga kababayan pabalik sa kanyang lugar. Kasi, hindi man naayos yung problema natin sa pagkain. Pero sige ang daldal po ni Manny Piñol. Nagmamagaling. Binigyan na kayo ng pagkakataon to serve. Just like Digong. Wala man po, ineffective. Ngayon, tira kayo ng tira. Ay, hindi na po makatiis makatiis si Tingog Party List Jude Asidre. Sinupalpal na po ngayon. Ayan Asidre tells Piñol, rice prices spike during your time at the Department of Agriculture. Kahit ano yung panahon mo, umabot nga po sa 70 pesos per kilo. Tapos yung sinasabi ni Digong na i-reduce niya hanggang 7 pesos, hindi man po niya nagawa. Pagkatapos pinagtatawanan nila yung 20 pesos na pinapangarap ng ating Pangulong Bongbong. Ibuti nga 20 pesos ang pinapangarap. Si Digong, ang promise niya 7 pesos. Nang magsabi sa SONA si Digong ng 7 pesos, wala kayong question na it is impossible. At probado na impossible kasi hindi man po niya nagawa. Pero dito sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nangarap siya na sana niya pag naging maayos na ang ating agrikultura, ma-reduce natin as low as 20 pesos. Hindi man siya nag-promise, nangangarap siya to reduce it, sana niya mangyari sa aking panahon. At least ngayon po ang pinakang mura 29 pesos at may mga presyong 38, 35 at ang commercial rice 42 pesos. What about nung panahon po ni Digong? Umabot sa Mindanao 70 pesos. So nakikita ninyo ang diferensya ng administrasyon na kung isipin po, malayo kaysa sa nangyari nung previous administration. Pero wala kayong tigil sa batikos. Kaya hindi na po nakatiis si Congressman Jude Asidre. Talagang binanata na po si Piñol. Wala man silang nagawang maayos. Yan sabi rito, another lawmaker has called out North Cotabato gubernatorial candidate. Kandidato pala to. Bumalik sa pagka-gobernador. Bumabalik. Manny Piñol after he criticized the government over its growing debt. He reminded the public that rice prices spiked during Piñol's time as Agriculture Secretary. Basag na basag si Manny Piñol. Kumakandidato pa lang muli. Nag-iingay siya. Hindi man ninyo nagawa noong panahon ninyo as DA Secretary. Huwag magmagaling. Para kayo yung mga dilawan, palibasa, pare-parehas yung kulay ninyo. Yung mga dilawan, binigyan ng pagkakataon more than 30 years to rule the country. Wala man po nangyari. Mahirap pa rin yung mga Filipino. Ibuti ngayon po,
ang daming mga farmers ang grabe pasalamat sa ating Pangulo kasi yung utang nila, yung mga beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform, yung utang nila sa bangko, yung babayaran nila sa bangko, lahat pinatawad ng ating Pangulo. Erase na po, dinilit. Di ba? Wala na sila babayaran at inaward yung lupa sa kanila, libre na lahat. Nagawa yon ng mga presidente other than yung tatay ng ating Pangulo at yung mismong ating Pangulong Bongbong. Alaman kayong binatbat po kung titingnan natin. Mahilig lang kayo, aktibo lang kayo kasi sa propaganda at yung mga estupido na mga taga-suporta ninyo, yun man lang po ang nakukumbinsi ninyo, naniniwala sa inyo. Di ba? Mahilig kasi kayo sa fake news. Yan sabi ni Isidre. Yung presyo niya ng bigas, umabot sa 70 pesos per kilo in some areas when he headed the Department of Agriculture back during former President Rodrigo Duterte's time. Kung makapagreklamo kayo, ngayon po, walang commercial rice na umabot na 70 pesos other than yung mga tawag ditong bigas, yung pangmayaman na bigas na brown rice, talagang mahal yon. Pero yung bigas para sa masa, 42 pesos. At sa mga kadiwa centers, mga kababayan, 29 pesos. May mabibili na tayo. You see? So malapit sa 20 pesos na paulit-ulit ninyong sinasabi na hindi niya mangyayari. Ang tanong sa inyo, nangyari yung 7 pesos na prinamis ni Digong. So, turo kayo ng turo ng ibang tao. Yung sarili ninyo, hindi ninyo makita kung ano yung mga incompetence ng buhay ninyo. Di ba? Sabi ni Isidre, during Secretary Piñol's tenure niya, rice prices rose to levels that placed a heavy burden on many Filipino families. It is important to remember that history, especially when public trust is being sought again. In September 2018, the rice crisis emerged as a national issue tied to broader economic challenges. Inflation peaked at 6.7% that month, the highest in nearly a decade, with food inflation among poor households even higher, sabi po niya. As the staple food of Filipinos, rice was at the center of the crisis. Retail prices for well-milled rice in Metro Manila ranged from 46 to 48 pesos per kilo, about 14% higher than the previous year. Isidre's criticism of Piñol came after the latter's campaign sortie in North Cotabato, video footage of which was uploaded on the former DO official's Facebook page. Piñol spoke using local dialect. He said that government programs like aid distribution have a hidden agenda. The desire of the current administration's officials to stay in power beyond their term. Yung mga akusasyon ninyo, kung ano yung mismong agenda ninyo, binibigay ninyo sa Marcos administration. Yun ang agenda ng mga Duterte. Hindi pa nga mag 2 years sa panunungkulan yung ating Pangulo, gusto nang ipaupuan si Sara. So sino ngayon ang gustong mag-perpetuate in power? Di ba? Yung ayaw nang matanggal. Yun ang mismong agenda. Kaya lang nabuking po ni Martin Romualdez yung plot, mga kababayan, to unseat him para madali na lang yung pag-file ng impeachment laban sa ating Pangulo. Nabaliktad po yung pangyayari. Si Sara yung na-impeach. Kaya kayo nang gagalaiti kasi lahat ng mga plano ninyo nag-backfire po sa inyo. Nag-backfire sa mga Duterte, di ba? O ngayon, nang gagalaiti itong mga minions ni Digong. Sige po ang panira. O ngayon, binakbakan ngayon ni Isidre tapos ni Congressman Kunggon. Sabi dito, Piñol also said the government's debt has ballooned to 16.6 trillion pesos under President Ferdinand Marcos Jr.'s term. Isidre, just like Zambales, 1st District Representative Jefferson Kunggon, however, noted that it was during Duterte's time that the country's debt piled up. Sabi po ni Isidre at ni Kunggon, the country's debt after the term of former President Benigno Aquino III
yung sinundan po ni Digong was only 6.6 trillion pesos. Pero anya, si Digong nangutang po ng 7.2 trillion pesos. This means he left office with the Philippines having a debt of over 13 trillion. Yung gawain niya, binibigay niya sa iba, yung gawain nila. Si Digong ang nangutang ng todo. Iniwan yung utang sa ating Pangulong Bongbong. Pagkatapos ituturo ninyo yung ating Pangulo. Talaga itong mga kampo ni Digong. Sabi nga dito sa amin, mga balisngag ang pag-iisip. Ano ba yun sa Tagalog, yung balisngag? Burugsukan, baliktad po yung mga pag-iisip nila. So sabi ng dalawang congressman, borrowings yung pangungutangan niya during Duterte's time were higher than the combined debt left by the two previous presidents. Kaya sabi po ni Conggon, look in the mirror. Tingnan mo ninyo ang sarili ninyo sa salamin. Kaya sabi po ni Conggon, before pointing fingers at niya, look in the mirror. You resigned in disgrace and you still owe the Filipino people answers, not lectures. Sabi po ni Conggon, the truth is simple anya. The current government is paying for the sins of the past. The ones who bloated the debt are now acting like saints. It's shameless, mga walang iya anya kayo. Sabi po ni daig supog. Shameless. Walang iya ang ibig sabihin. Sabi dito sa amin, mga ura supog. Daig supog na mga taong ito. Turo kayo ng turo. Ituro ninyo yung sarili ninyo. Yung mga kasalanan ninyo, bibigay ninyo sa iba. Ituturo ninyo yung iba. May yaya kayo, manipinyol. Masyado kayong nagmamagaling. Hindi nga kinaya ng previous administration ninyo. At ang daming pagkakamaling ginawa. Lalo na yung EJK na wala kayong sinasabi. Kaya tama lang na si Digong po, diniliber doon sa dahig para panagutan niya yung kanyang mga kasalanan sa mga mamamayang Filipino. Pagkatapos, galit kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kasalanan ninyo, hindi man sa ating Pangulong Bongbong. Ang kasalanan ninyo doon sa mga pamilya ng mga namatay sa EJ case. Napakalinaw. Wala pa sa posisyon yung ating Pangulo, wala pa sa Palasyo Malacanang, may kaso na si Digong sa ICC. Paano ituturo ninyo yung ating Pangulo na siyang may kasalanan? Yung kasalanan ninyo, ibiblame ninyo sa iba. Self-inflicted ang mga ginawa ninyo. Yung mga trouble na kinaharap ninyo, self-inflicted. Tama si Boying Rimulya. So sabi dito, Piñol held the positions of DA Secretary and Mindanao Development Authority o MINDA Chairman. Let's set the record straight, sabi po ng si Congressman Conggon. It was under your boss, former President Rodrigo Roa Duterte, when our country's debt truly ballooned with 7.2 trillion pesos added in just 6 years. That's more than the combined total debt of all Philippine presidents from Manuel Quezon to Benigno Noynoy Aquino, the third, over 89 years amounting to only 6.6 trillion pesos, sabi ni Conggon. Kaya sabi niya, if there is a debt burden, it was the one the Duterte administration created. The Marcos administration niya inherited a fiscal landscape already strained by Duterte-era loans, many of which were granted blanket approval under the guise of pandemic response but with little congressional scrutiny or transparency. Ang dami pong yumaman, lalo na yung formally. You see, hindi pinakinabangan mga kababayan ang ating mga mamamayan, yung inutang na pera, ang daming yumaman. Mga kaibigan ni alam na ninyo kung sino-sino. Inimbestigahan po ni Senator Dick Gordon, pinagmumura ni Digong si Dick Gordon. You see? Yes, sabi po ni Conggon, we in Congress are now pushing for reforms to make sure future administration do not recklessly mortgage our nation's future the way it was done under Duterte. That includes investigating how the 7.2 trillion pesos in loans was used and whether the Filipino people truly benefited from that borrowed money
House Deputy Leader, Majority Leader, Iloilo 1st District Representative Janet Garin earlier called for a congressional inquiry into the 7.2 trillion pesos debt. As she said, the unchecked borrowing during the pandemic years severely reduced the country's fiscal space. Ang tingin ko, itong rason kung bakit gusto nilang, minamadali nila mga kababayan na iupo si Sara. Kasi ang dami pong nakakalkal na mga milagro, mga salamangka ng previous administration. Yan ang totoo niyan. Huwag kami manipinyol. O di basag na basag ka kay Congressman Asidre at Congressman Conggon.